Shalom shalom sa ating lahat muli at isang magandang gabi. We would like to welcome everyone na makakasali sa ating episode ngayong gabi, sa ating live episode. And isang malab na gabi po sa lahat at thank you. We want to give thanks for our Creator, Hashem. At ang ating series ngayon ay patungkol sa current events na nangyayari sa Syria, nangyayari ng makarang ilang araw. And actually, ito po ay halos isang taon na nating inabang-abangan yung mga pangyayaring ito. And we will cover this up tonight. At ang mga tanong nating sasagutin perhaps ay, why is Syria devastated today? And is there any prophecy concerning the destruction of Damascus and Syria? And there are so many things that we will discuss tonight, even the prophetic side of the issue ng Middle East, and also the background, the historical background of the Middle East. And before we can understand this message tonight about Syria, why Assad was toppled down by the rebels, bago natin po maintindihan ang mga nangyayaring ito, kasi po sa dami ng hindi nakakalam ng kasaysayan at biblical perspective, nagkakaroon po tayo ng hatred against Israel at sinasabi natin ito ay apartheid at Israel ay nagpapalawak ng kanilang territories. Okay, but without knowing the history about the Middle East, Syria, and the surrounding countries of Israel, we will never understand what is happening now. Before we can understand yung mga nangyari ngayon sa Middle East, we would like to discuss first yung history nito, no? First of all, ay titingnan natin kung sino yung founding father ng Syria, who was the founding father, the founder of Syria. At ito'y makikita po natin, mababasa po natin ito doon sa Genesis chapter 10:22, where Shem was, we are told that he has 5 sons. Okay? He has 5 sons, and they are Elam, according to pagkasunod-sunod from the firstborn, Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, and Aram. Okay, historically, Elam is the portion of Iran and Iraq. Ashur is Assyria, and Arphaxad, the third son, from here, the third son, dito po nanggaling yung mga lahi ni Abraham, lahi ni Terah, okay, from the line of Arphaxad, okay, si Eber, okay, hanggang down to Israel. Ang Israel dito po nagbuhat sa lahi ni Arphaxad, the priestly line, okay. So ang Aram, ito po yung Syria with the capital in Damascus, okay. So historically, ito po ay nabanggit ng mga lugar sa Jewish Bible, which is in Genesis chapter 14. There was a war at that time between the kings of Elam and other 3 kings headed by Amraphel, made war with the kings of in Sodom and Gomorrah. And ito po yung mga kings na naggera, ano po? 4 kings from Elam, from Eleazar, from Tidal, and si Amraphel po from Elam, Ariok, from Eleazar, Kedar Laomer, and si Tidal from Nations, okay, King of Nations.
And yung 5 kings na nasa parting Sodom and Gomorrah, si Bera of Sodom, Bersha of Gomorrah, Shinab of Adma, Shemeber ng Sibuim, and Zoar of Bela. So there was a war between these kings, and during this war, the nephew of Abraham, Lot, was carried captive by these invading forces of Amraphel. Okay? So, ito po ay tinugis ni Amang Abraham. They were pursued by Father Abraham and until Damascus. That was in verse 14 and verse 15 ng Genesis chapter 14. And so, makikita po natin na si Amang Abraham po, tinugis po sila until Damascus and recovered Lot and everything that was taken by Kedorlaomer and Amraphel. And so, with him, with Abraham, is Eliezer. Who is this Eliezer? Eliezer is from Damascus, according to Genesis chapter 15, verse 2. And so, after the victory of Abraham, Melchizedek did offer his sacrifice before God, because accordingly in verse 18 of chapter 14 Genesis until verse 20, Melchizedek was the king of Salem, and also he is the priest of the Most High. So mayroon pong dalawang position si Melchizedek. Siya po ay hari ng Salem, and then he is the priest of the Most High. So, Cohen Lelyon. So, ang ibig sabihin po ng Melchizedek ay Melech Tzaddik. Ibig sabihin ay yung Melech ay king, at yung Tzaddik means righteous. Okay? So, the term Melchizedek is being defined as the righteous king or the king of righteousness. So, that was a term for Melchizedek. So, ito'y parang naging bansag, no? Parang naging bansag sa kanya. That's a really proper name, no? But it is a nickname. So, Melchizedek, who is this Melchizedek? Okay? And the Torah only says that he is king of Salem. Salem in Hebrew is Shalem. Okay? At the word Shalem means peace. So, he was the king of Shalem, peace. Sa translation ay Salim na lang po, ano? But in Hebrew, that is Shalem with the letter Shin. Ang English, wala ang letter Shin. Okay? So, in Hebrew, it is Shalem, meaning peaceful, and, Shalom is peace. So, he was the king of Shalem, or Salem, and the same time, priest of the Most High God. That it was Melchizedek. Okay? So, in order to understand these things, where is Salem? Nasaan ba yung Salem or yung Shalem? Okay? Yung Shalem po or Salem is found in Mount Moriah. Yung Mount Moriah po, yan yung kinatatayuan ng Temple Mount of Jerusalem. Okay? Yung Temple Mount. At yung lugar na yan, tinawag ni Shem as Salem. Okay? But, paano po ito naging Jerusalem? Okay? Paano po ito naging Jerusalem? Okay? Tinawag po yan ni Melchizedek as Salem, but Abraham in Genesis chapter 22 verse 14 during the Akedah or yung binding of Yitzchak, Isaac sa verse 14 ay tinawag po ito ni Amang Abraham as Yireh. Yireh, or sa mga English ay Jireh. May nakalagay diyan po na sa ibang English translation ay Jehovah Jireh. Actually, the Hebrew word for Jireh is Yireh. Wala pong letter J sa Hebrew. It was Yud. Okay? At the beginning of the word, it is Y, consonant. So, it was Yireh. Okay? It's spelled as Yud, Resh, Aleph, and Hey, Yireh. From the root word Ra'ah. Ano ibig sabihin ng Ra'ah? To see. Therefore, yung tawag ni Amang Abraham dyan sa Mount Moriah during the binding of Isaac ay yan po yung tinatawag na
year E. Okay? Or year E. So, ibig sabihin, mayroon pong tinawag sa Midrash na kung paano ito yung naging Jerusalem or Jerusalem, ay doon po sa Midrash, Bereshit Rabbah 56:10, ay mayroon pong tawag doon or kwento na kung tatawagin itong Mount Moriah sa katawagan ni Amang Abraham na Yer-E, Shem or Melchizedek, okay? Si Melchizedek or si Shem ay magko-complain against God, since Shem was a righteous man, because Melchizedek, who is Shem, okay, ay tinatawag niya itong Salem. At kung tatawagin lang naman ito na Salem in the context of Shem, Melchizedek, ito po ay magko-complain si Amang Abraham because Abraham as a righteous man called the place Yer-E. Therefore, God said that it will be called Jerusalem, combining the two names that was attributed by Abraham and Shem, because these two individuals are both righteous. So, yan po kung bakit yan ay naging Jerusalem or Jerusalem. Okay, so that is combining the term that was used by Abraham and combining the term that was used by Shem. Okay, so paano po natin masasabi na itong si Melchizedek ay si Shem? So wala pong makikita tayo na eksaktong verse na si Melchizedek ay Shem, but according to tradition, si Melchizedek ay si Shem, dahil during that time, before the fall of the Tower of Babel, there was only one language, okay, Hebrew. But after the fall of Babel, ay nagkaroon po ng different languages, 17 languages according to the number of the Table of Nations doon sa Genesis chapter 10. There are 70 people that are the offspring of Noah. 70 initial people doon sa Genesis chapter 10, the generations of Noah. And so after the many languages, yung mga names ng mga tao ay nagkaroon din ng pagbabago. Like say for example, si Nimrod during the time of Babel ay Nimrod siya, but after the fall, he was now Amraphel. Okay, kaya nga si Amraphel ay tinawag na king siya ng Shinar, no? Nimrod is from Shinar. So si Nimrod ay naging Amraphel. Okay? And now si Shem ay naging Melchizedek because he was the priest of the Most High, the God. Okay? So he was termed as righteous king. Okay? But he also the priest of Salem. So, okay? So yan yung naging Jerusalem. So possible ba na nagkita si Shem at saka si Amang Abraham? Yes, possible na possible kasi po doon sa Genesis chapter 11 verse 10 to 11 ay si Shem ay 100 years old during the flood plus 2 years after 2 years ng flood ipinanganak si Arphaxad. Okay, and after the birth of Arphaxad, si Shem ay nabuhay pa ng 500 years. Okay, so to make the story short, during the flood ang taon niyan is 1556 from Adam. Okay? Pag tinutal po natin yung mga ages nila, no? 1556 years from Adam. Kaya ang tawag yan ay Anno Mundi, year of creation, year of the earth or the world. Ngayon, kung i-add natin yung 2 years plus tawag ito, yung edad ni Shem na 500 pagkatapos ipanganak si Arphaxad, yan ay nagtutotal sa 2158 years from creation. And therefore si Amang Abraham ay nabuhay siya noong 1948 from creation at ang total lifespan niya is 175 years. I-add lang natin yon, that is 2123.
or from creation. So mas nahuli pang namatay si Shem kaysa kay amang Abraham. Okay? Nabuhay pa ng 35 years si Shem. Okay? Mas matagal pa ang buhay niya kaysa kay amang Abraham. So itong mga at sangayon sa mga sa midrashim at sa tradition ng mga Jewish ay si amang Abraham ay natuto ng righteousness ng Torah, okay, precisely the universal laws at that time, natuto kay Shem at kay Eber, okay. So maliwanag po na si Shem ang originator or siya ang founder ng Syria o ng Middle East. Siya ang founder niyan, okay. So napakahalaga po na si Shem po ay ating makilala o mapag-aralan para maintindihan po natin itong nangyayari ngayon sa Middle East, okay. So ang kapital ng Syria ay Damascus, okay. So at itong Damascus po ay ginamit din po diyan sa chapter 14 ng Genesis, okay. Yung Damasco. Actually in Hebrew Damascus po yan, okay. So ano po ang connection, between Jerusalem, which was founded by Shem, and Damascus. Damascus in Syria was also founded by Shem, okay, one of his son, Ashur, okay. So ang Damascus po ay spelled in Hebrew as Daled, which is D, Mem, letter M, Shin or S, okay, and then Kuf, which is transliterated as K in English Bible. At alam po ba natin na ang mga litra nitong Damascus or Damasco is the same letters ng Mikdash or ng temple, ng sanctuary. At yan ay pinagbali-baliktad lang yung litra, yung temple sa Hebrew ay Mikdash, okay. So at ang dalawang words na ito ay may parehong numerical value na 444, okay. So itong Mikdash na ito ay itong templong ito was located in Mount Moriah, which is called Jerusalem, okay, this time, okay. So both places are memorable to Shem, which is the founder of both Damascus and Syria. So ano po ang historical connection nito, okay, ng Damascus, Syria with Israel, okay. During the time of Ahaz, okay, about 7th century to 6th century, ay sangayon sa 2 Kings chapter 16 verse 7 to 9 until verse 11, ay dito sa chapter na ito ikwento niya yung Syria na pinagharian ni Rezin ng Damascus at ng Samaria na pinagharian ni Pekah na anak ni Remaliah ay nag-conspire sila na atakin ang southern tribe, ang Judah, sa panahon ni Ahaz, ni Haring Ahaz. At ngayon ay si Haring Ahaz ay humingi ng tulong kay Tiglath-Pileser ng Assyria, okay. So humingi siya ng tulong from Tiglath-Pileser, at ngayon nga ay pinatay ni Tiglath-Pileser, hari ng Assyria, si Rezin ng Damasco, okay. And so nung makipagkita na si Haring Ahaz kay Tiglath-Pileser sa Damasco, nakita ni Haring Ahaz yung altar doon sa Damasco na ay itong altar pala rito ay mas maganda pa sa altar na nasa Jerusalem. Kung kaya nga ito ay kinopya niya, binigyan niya ng sipi ng plano yung priest na si Uriah, at pinagaya niya itong altar ng Damasco, yung Damascus, okay. So this is it has always a historical connection, spiritual connection, yung Damascus and ng sanctuary. That is why also the Old Jerusalem ay mayroong tinatawag na Damascus Gate, okay, kung saan naroon yung Cave of Hezekiah, at tinatawag din itong quarry ni Solomon, Solomon's Quarries,
Okay? So, during the time of King David, doon sa 2 Samuel chapter 8 verse 5 to 6, ang Damascus ay sakop ng Davidic Kingdom. Okay, tandaan po natin, sakop yan ng Davidic Kingdom during the time of King David, at marami pong mga Hudyo, mga Israelita ang naririyan. Okay po? So, according to Ezekiel chapter 41 verse 7, darating ang panahon na yung itong chapter na ito ay binigyan si Prophet Ezekiel ng vision about the future temple, about the final temple, the third temple, na ito ay magi-enlarge according to Isaiah or Ezekiel 41 verse 7. At ito ay pinaliwanag sa suhar ni Rabbi Shimon Bar Yochai doon sa suhar 2:34a, that the measurement, sangayon kay Shimon Bar Yochai, Rabbi, the measurement made by Ezekiel for the temple by measuring reed, ano man ito, measuring lead or line, because that house is destined to remain with the same walls and the same stone walls, the same entrances, and the same doors, everything according to the measure. But in the future third temple, according to Suhar, it is said that the measure, that measures the side chambers will broader as they would be higher. Okay, that is why he quoted, Rabbi Shimon Bar Yochai quoted yung Zechariah chapter 9 verse 1, that Damascus will be his resting place. Okay, will be his resting place. So ang Damascus ay will be his resting place. Hindi lang malinaw sa atin kung sino yung his, is either it God or the Messiah or who. Pero malinaw po na sinabi na Damascus will be his resting place. And we will uncover this kung paano. Dahil marami pong mga rabim ang nagsasabi na ito ay yung border ng Israel will extend even until Damascus. Okay? In fact, yung partition ng land doon sa last chapters ng Ezekiel, ay ang kanilang border ay magi-extend ng Hamat. Ang border, no? It will extend further to Damascus. So according to the Rabbi Yosef Dormasket, he stated in Midrash Sefre Devarim 1:19, he said, I testify by heaven and earth that I am from Damascus. This rabbi, no? And there is a place, Hadrak, there. And this is referring to Zechariah chapter 9 verse 1. And how do I understand the term Damascus is his resting place? He said that Jerusalem is destined to extend until Damascus. So that is the meaning of Zechariah chapter 9 verse 1, that Jerusalem will extend unto Damascus. So additionally, he states that the land of Israel is destined to broaden and rise like a fig tree, which is narrow below and broad above, and the gates of Jerusalem are destined to reach until Damascus, as it is written, that was in Songs of Songs chapter 7 verse 4. Your nose is as the tower of Lebanon, which looks toward Damascus. The exiles will come and rest therein. Okay? As it is written in Zechariah chapter 9 verse 1, and Damascus his resting place. He said additionally that the returning exile of Israelites will come to Damascus, and they will rest, okay, there. They will stay there. And in fact, there are many Jews, there are many Jewish people that live in Damascus. One among the prominent rabbi was Rabbi Chaim Vital, okay, one of the prominent Kabbalists. At ang kanyang labi, ang kanyang libingan ay nandoon sa Damascus. Okay? So, tingnan natin yung prophecy. Okay? About the destruction of Damascus. Mayroong prophecy po about the destruction of Damascus. And by this prophecy, we will understand the current events that are happening in Syria, in Damascus, in Lebanon, and some other places in the Middle East. All right.
So the destruction of Damascus was prophesied in Isaiah chapter 17 verse 1, was also prophesied in the book of Jeremiah chapter 49 verse 23 to 27. And we know that during that time in 2 Kings chapter 16, that Ben-Hadad attacked Israel, no? Okay? At also it was there in 1 Kings chapter 20, okay? He suffered the 2 losses, si Ben-Hadad. Sino po si Ben-Hadad? Si Ben-Hadad, siya pong hari ng Syria, na ang capital ay Damascus. And he lost 2 consecutive attacks against King Ahaz, okay? So natalo po siya, no? So si Ben-Hadad, no? So so ngayon ay itong prophecy ito ay mayroong double level prophecy na I will set fire to the wall of Damascus and it shall be consumed the palaces of Ben-Hadad. It was already happened, but there is a double prophecy, a double level prophecy in terms of these prophecies, prophetic message, dahil po what happens before will also happens in the latter times, kasi mayroon pong prophecy dito ang Panginoong Shem for these places. And titingnan natin sino po si Ben-Hadad. Okay? Siya po yung hari ng Syria. Ben-Hadad was the king of Syria who made war with Israel. Okay? In 1 Kings chapter 20 verse 1 to 34. Okay? But he lost 2 wars against Israel. At alam po ba natin na si Ben-Hadad, yung word na Ben-Hadad is spelled as Ben, Non, Hey, Dalet, Dalet. Ang numerical value niya is 65, no? Ang numerical value ng pangalan ni Ben-Hadad na hari ng Syria is the same numerical value ng pangalan ng presidente ng Syria ngayon na si Assad, no? Assad is 1, Samekh is 60, and Dalit is 4. 1 plus 60 plus 4 is 65. So the same, no? So kung ano yung nangyari sa panahon ni Ben-Hadad na hari ng Syria, the same thing happened during this time sa Syria, okay? So nangyari ito nung December, itong December lang, no? Kay President Assad, no? Kung paano yung contemporary prophecy noon ay sinasabi that the palaces of Ben-Hadad will be plundered, will be consumed, ay ganun din yung palace ni Assad, no? It was plundered, okay? So sangayon sa mga sages ng Israel ngayon, ang mga rabim, ay si Assad ay reincarnation ni Ben-Hadad because of the same numerical value in their names. Okay? So si Ben-Hadad ay reincarnation si Ben-Hadad nag-reincarnate kay Assad. Okay? So makikita po natin na si Ben-Hadad is enemy of Israel, and also Assad is an enemy of Israel dahil he was an extension of his father, si Hafiz al-Assad, no? Dahil ang tatay niya ay nakipaggiras sa Israel during the 2 wars, in the 6-day war of 1967 and the Yom Kippur War in 1973. Okay? So they lost the 2 wars, no? During this time, itong Assad, yung tatay ni Bashar al-Assad, at si Ben-Hadad lost also twice from Israel at that time, during the time of Ahaz. And so the Zohar in 258b ay nagsasabi na yung lahat ng tormentors ng Israel will be resurrected in order that they will be punished. Lahat ng nag-persecute sa Israel ay i-reincarnate, no? I-reincarnate in some other person and then to be punished. Okay? Yan po ay sinasabi ng Zohar. At kung kaya nga itong si Assad ay isang reincarnation ni Ben-Hadad.
Okay? And alam po ba natin na kahit si Saddam Hussein ng Iraq, okay, na ay inangkin niya mismo na siya ay reincarnation ni Nebuchadnezzar. Okay? Siya ay reincarnation ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar po ay matindi rin ang ginawa na persecution laban sa mga Israelita. So, si Saddam Hussein is the reincarnation of Nebuchadnezzar, and that is why he was also punished. The same thing with Ben-Hadad. Okay? So, tingnan po natin itong propesya ni Amos. Okay? Propesya ng mga prophets, and then we will conclude with the prophetic message of the Zohar and other writings, Midrash. Okay? So, si Amos po ay nagpropesya doon sa chapter 1. Okay? Regarding Damascus, regarding Gaza, regarding Lebanon, okay, which is Sur, okay, and this was also has a connection with the prophecy of Obadiah, okay. So tingnan po natin yun sa verse 3 and verse 4 ng Amos chapter 1. It says, "Thus says Hashem, for 3 transgression of Damascus, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they have threshed Gilead with a threshing instrument of iron. But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Ben-Hadad." Paintindihan po natin itong Hazael. Si Hazael po, siya ang nagpatay kay Ben-Hadad sa panahon na yon. Okay? Sangayon po sa vision ni Elisha, no, na siya ang susunod na hari ng Syria. Kaya si Hazael ay pinatay niya si Ben-Hadad, no? So siya po ang naghalili. Okay? So may transgression po si Damascus, that is why he will be punished. Okay? Yung transgressions when ay hindi lang once, kundi 3 and 4, no? The same thing with Gaza in verse 6 and then verse 7. For 3 transgression of Gaza, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they carried away captive the whole captivity to deliver them up to Edom. But I will send fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof. Minention po dito yung Gaza, at alam po natin yung Gaza is kasama ngayon sa turmoil dyan sa Middle East. So, ano po ang kasalanan niya? Ang kasalanan niya ay binihag niya yung mga captives at ito'y diniliver niya in favor of Edom. Unawain po natin itong mamaya, itong mga terms na ito, mga pangalan, si Edom. Okay? At ang kanilang mga kasalanan, si Lebanon, no? Si Chor, okay? Ang Lebanon po sa verse 9 and 10 ay ganito po ang pagkasulat ni Prophet Amos. For 3 transgression of Chor, meaning or Tyre, okay, that is Lebanon, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they delivered up the whole captivity to Edom. Remember not the brotherly covenant, but I will send fire on the wall of Zor, which shall devour the palaces thereof. So, ano po ang kasalanan ng Lebanon at ng Gaza? They have the same transgression. Ang transgression nila ay dinalang bihag nilang mga tao in favor of Edom. Sino po itong si Edom? Okay? Dahil itong si Edom ay dinescribe din po yan ni Prophet Obadiah, no? Sa kanyang sulat, 1 chapter only, 21 verses. Dinescribe po yung punishment in the final days ni Edom. At sino po itong si Edom? Okay? Si Edom po ay sang-ayon po sa mga sages, itong Edom, siya po yung Rome. Yung Roman Empire. Kasi during the 1st century CE, naalala nyo ba si King Herod? Okay? Si King Herod na naghari sa Israel, sa Judea, ay siya po ay siyang Edomita, no? So, ibig sabihin Edomita, sino itong Edom? Si Edom ay si Esau. Okay? Si Esau po ang Edom. Okay? Siya po yung Edom. Okay? So, itong si
si Herod ay isang Edomita, no? And he became king sa Judea because of his influence in Rome. Yan ang influensya niya sa Rome. And Edom, during the persecution of the Israelites by the Romans, ay tumulong ito si Edom na mapahirapan o ma-exile itong mga Israelita. Okay? So, may intindihan po natin kung ano nangyayari ngayon, ano? And there is a third Rome. Mayroon pong isang third Rome, no? Ito ay ang Russia. Okay? Kasi sinasabi doon sa Jeremiah chapter 1 verse 14 na yung evil ay manggagaling sa far north. Okay? Ang far north ng Israel ay walang iba kundi ang Russia. Okay? Pinaka-north. And then, it is also apparent, okay, it is manifest sa nangyaring kaguluhan sa Middle East ngayon ay implicated po ang Russia. Okay? Sino po ang nagsusupply ng mga armaments sa Syria? Ang Russia. Okay? Sino po ang susupply ng mga armaments sa rebels ng Gaza, sa Hamas, no? Indirectly ay ang Russia through Iran. Okay? Dahil sang-ayon po doon sa conspiracy sa battle ni Gog and Magog sa Ezekiel chapter 38 at sa Psalm 83 ay si Persia, okay, ang nangunguna po doon, ano? Yung Persia, yan po yung Iran. Okay? And now, makikita po natin na itong mga bansang ito ay they are in conspiracy. Ito yung mga nangyayari sa panahon ngayon, no? They are in conspiracy against Israel. Okay? So, entonces, no? Ang Hezbollah sa Lebanon at ang Hamas sa Gaza ay both funded by Russia and Iran, okay? And also Syria was funded by Russia, no? Kaya nga, anong nangyari, no? Anong nangyari? In the past year, October 7, 2023, during the festival of Simchat Torah sa Israel, inatake ng mga Hamas rebel ang mga community ng mga Hudyo, ng mga Druze, ng Muslim at kanilang inabdak, no? Inabdak nila. Okay? At ito yung propesya ni Amos na for 3 transgression and for 4 yung transgression ng Gaza ay hindi pwedeng baliwalain ng Panginoong Hashem. Okay? Hindi pwedeng baliwalain. Dahil they delivered the captivity, the whole captivity to Edom. Okay? Edom is Russia now. Makikita po natin na connected po yung kung si Edom ay Rome, okay? Ay alam po ba natin na ang mga pinuno sa panahon na yaon is connected ng Russia ay tinawag na Tsar, Caesar, okay? So they are interconnected, no? Russia and Rome are interconnected and they are very much what do you call this? Angry, no? Masyadong galit sila sa mga Hudyo. Ginamit nila yung kanilang power para ma-persecute ang mga Hudyo, no? Mga Israelita. And so, Russia is the third Rome. He will play the role of in the battle of Gog and Magog. Okay? So, nung October 7, 2023, ay inatake ng Hamas ang mga sinagog ng mga Hudyo at kanilang binihag yung mga tao, okay, in favor of Edom, okay, Russia, the funder of Hamas, okay. And also side by side, simultaneously, yung Hezbollah sa Lebanon ay binubomba, inaatake ang Israel ng tawag ito, ng missiles, drone at mga rockets, okay. They agree on one purpose, that is to annihilate the Israel. Okay? So itong Lebanon and Gaza, that is why it was prophesied by Prophet Amos, na itong mga ito ay parurusahan ng Panginoong Hashem. It is a punishment for them. Isa nangyari, no? So therefore, ang Hamas, wala nang Hamas, no? They surrendered. Ang kanilang mga pinagtataguan
doon sa Gaza, binumbanan na ng IDF, no? The same thing with the Hezbollah sa north, sa Lebanon. They were all destroyed by the IDF. Okay? So, tingnan po natin itong nangyari ngayon sa Damascus. Damascus itong ngayon lang, no? At makikita natin dito, pag-aralan natin yung discussion natin, no? Yung prophecy sa Midrash at saka sa sinulat ni Shimon Bar Yochai at sa Talmud, no? At akin pong hihiramin yung sinulat ni Ephraim Palvanov, no, sa kanyang website sa mayimachronim.com. At ito'y patungkol po doon sa prophecy na 7 years cycle, the 7 years before the Messiah come. Yung 7 taon bago dumating ang Messiah. So, according to Nestarot, the Rabbi Shimon Bar Yochai, okay, ay nagtatapos doon sa isang famous teaching na and this will be the sign for you. When you see the fall of the eastern Nero in Damascus, the kingdom of the people of the east will fall, and then salvation for Israel will sprout. And Mashiach ben David will come, and they will ascend to Jerusalem and delight therein. As it says, and the meek shall inherit the earth and delight in the abundant peace, as stated in Psalm 37 verse 11. So, tingnan po natin itong prophecy ni Rabbi Shimon Bar Yochai na in the final redemption, there will be a sign. At ano po ang sign? Okay? Yung Eastern Nero, si Nero daw na taga-silangan, nasa Damascus, exacto, nasa Damascus, ay siya po ay will fall, no? Siya po ay ang kanyang kingdom ay babagsak. Babagsak po siya, at kung siya po ay bumagsak na, his kingdom will fall. All the kingdom in the east will fall. Okay? At then the salvation for Israel will come, will sprout. Okay? Ang tanong ay, sino po itong si Eastern Nero? Yung Eastern Nero in Damascus. Sa panahon ngayon, itong Eastern Nero po isa pong metaphor na ito po isang namumuno, isa pong leader. Okay? At yung Damascus naman sa panahon, yung Syria ngayon, ang namumuno po naman dyan ngayon, wala namin kundi si Assad. At tama po ito. Itong Eastern Nero is a term referring to the leader of Damascus. And in our time, wala pong ibang leader dyan kundi si Assad, no? Si Bashar al-Assad, okay, na anak ni Hafiz al-Assad. And so, in addition doon sa Nestarot ay ganito din ang sabi, and this is the sign for you when you see 1 week of years in yung prophecy po ng 7 years cycle prior to the coming of the Messiah. Ito po yung sinasabi dito sa mga sinabi ni Shimon Bar Yochai. Okay. In the first year, there will be rain. In the second year, the arrows of the famine are set forth. In the third year, a great famine. In the fourth year, neither famine nor plenty. In the fifth year, great plenty. And 1 star will sprout in the east. And this is the star of Israel, as it is said. A star shall emerge out of Jacob, referring to Numbers chapter 24, verse 17. And if it appears, it is a good sign for Israel, and the Mashiach ben David will come. Sangayon sa kay Shimon Bar Yochai, no? Nestarot de Shimon Bar Yochai. So, mayroong tinatawag na mga pangyayari na mangyayari na 7 years, yung 1 week, no? 7 years yan, no? At sinabi dito ni Shimon Bar Yochai yung mga yun, pero incomplete, hindi po 7. Okay? So, isa pong sinabi dito niya is yung star ni Jacob. Okay? Yung na mag-i-emerge in this cycle. Okay? So, the star of Jacob na sinasabi nito ay, according to the conclusion of the Rabbim ngayon, ay ito yung nag-appear noong September 27, 2024. Okay? This was
this star is being awaited by many rabbis, including Ephraim Palvanov. Okay? And he has a good series of teaching about this. Okay? Mayroon po siya doon sa kanyang website, no? Isa tayo sa nagsusubscribe doon sa kanyang website at sa kanyang channel. So, pinaliwanag ng husto ito ng tawag ito ng Talmud, no, sa Masikhet Sanhedrin. But before that ay mayroon pang isang prediction ang Suhar about yung star ni Jacob. Okay, at yan ay sinasabi na yung sa Suhar 212b na yung star ni Jacob ay mag-a-appear po yan ng 25th of Elul, the 25th day of the 6th month. At ang 25th day of the 6th month in this current year ay pumatak po sa September 27, 2024. Okay? At in that prediction ay sinabi din na 70 days that it will be complete days, no? Be gathered yung star ni Jacob, no? Okay? And be visible in the city of Rome. Okay? Visible in the city of Rome. Tingnan po natin, no? And 3 great walls will fall, and a great wall will fall, and the power of that city will die. Okay? At sang-ayon sa nangyari sa ngayong taon, okay? Noong September 27, which is the appearance of the Star of Jacob, ay nangyari po yung pag-fall ng leader ng Hezbollah, ng leader ng Lebanon, na si Nasrallah. Okay? Siya po ay inassassinate ng IDF noong September 27. At during that time, yung tatlong building na sinasabing sa ilalim niyan ay mayroong 14th story building pa, ay yan ang kinatataguan ni Nasrallah na binomba ng mga IDF. Okay? So, accordingly, ito ay naging fulfillment ng prophecy sa Suhar na mag-a-appear ang star ni Jacob on the 25th of Elul, 6th month of the Jewish calendar, and that corresponds to September 27, 2024. Nangyari po yan, no? At si Nasrallah was assassinated by IDF in his bunker. Okay? Yung bunker po ay 14th story building below the ground. Okay? So, tingnan po natin yung Masikhet Sanhedrin kung saan ito po ay detalyadong, kumpletong dinidalye yung 7-year cycle. Okay? So, the Talmud, Masikhet Sanhedrin 97a, has a complete list of the 7-year cycle before the Messiah comes. At ang sabi ay, our rabbis taught in the 7-year cycle in which the son of David will come in the first year, there will be fulfilled. There will be verse that will be fulfilled, and that is in Amos chapter 9:27. And I will cause it to rain upon another city. Okay. And in the second year, arrows of hunger will be set forth. In the third year, a great famine, the course of which men, women, and children, pious men, and saints will die, and the Torah will be forgotten by its students. In the fourth year, partial plenty. In the fifth year, great plenty, when men will eat and rejoice, and the Torah will return to its disciples. In the sixth year, sounds. In the seventh year, wars. And in the conclusion of the septenate, the son of David will come. Okay? So, yun po yung complete list dito sa Talmud. Ano po? Yan po yung complete list. At si Rabbi Ephraim Palvanov po sa kanyang teachings ay in-enumerate niya po ito at in-expound kung kailan nag-start yung 7-year cycle before the Messiah comes. At ganito po ang kanyang enumeration. Okay? Yung year 1 ay ito yung
2018. Okay? It corresponds to the Jewish calendar 5778. Okay? Yung reign na sinasabtawag doon sa first year, sangayon doon sa Amos chapter 9, Amos chapter 9 verse 7, itong reign na ito ay strange weather phenomena noong 2018. At I tried to browse it out ng 2018 dahil sa panahon yan ay nagre-research tayo doon bakit ganito yung mga maraming mga weather anomalies. Okay? May makikita kang mga strange mga clouds sa sky. Okay? And pwede natin i-research po yan, no? Na yung mga strange weather phenomena was present in 2018. Okay? In the year 5779, equivalent to 2019 in the Gregorian calendar, yung arrows of hunger, ito yung global catastrophe was launched. Okay? Ano ba yung global catastrophe na ni-launch noong 2019? Okay? Ay mamaya bigyan natin wala namang ibang global catastrophe na na-launch noong 2019 maliban yung pandemic. Okay? Okay, yung pandemic, yung COVID. So, in the third year, 5780, that is 2020, great famine. Okay? Mayroong great famine. At ito na yung tinatawag na global catastrophe. Ito na yung climax ng pandemic. 2020 is the climax of pandemic. Year number 4, 5781, which is 2021, partial plenty. And this was interpreted by Ephraim Falbanov as partial recovery, which is true. And in 5782, 2022, great plenty, meaning to say there is a complete recovery in 2022. Okay? And year 6, 5783, that is 2023, last year, no? Sound. And he interpreted the sound as the sound of war, which the Hamas and Hezbollah started to make war with Israel and abducted many people at that time. And so therefore, it was the start of this event that is happening before our eyes in the Middle East. And 5784, which is 2024, is the war. Kaya yan po yung war na nangyayari ngayon. Okay? Na nangyayari ngayon. At the end of the 7th year, yung Star of Jacob ay mag-a-appear. At yan po ay nag-appear nung Elul, okay? 25th September 27 this year, okay? And so that was the interpretation of Rabbi Ephraim Falbanov according to the prophecy in Masechet Sanhedrin 97a and in Mestarot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Okay? So makikita po natin na yung na mga nangyayari sa ngayon sa Syria, sa Damascus, sa Lebanon, sa ang tawag ito, sa Gaza, okay? Yan po ay pursuant to the prophecy, okay? That Jerusalem, its boundaries will extend even unto Damascus. And makita po natin na yung Battle of Gog and Magog ay kung ito na ba yung Battle of Gog and Magog kasi kasabwat po, kasama ang Persia, ang Iran. Okay? So at nakikita po natin na nandiyan pa ang Iran. So hindi natin alam na sa nangyari na pag-back off or back out ng Russia sa Syria, yung kanyang mga Navy fleet, no? Ay umalis na, no? And then yung mga Navy fleet ng Syria ay binumba ng IDF, no? Wasak-wasak na lahat. Yung kanilang mga tangke de guerra, yung kanilang mga eroplano, mga helicopters, yung kanilang chemical weaponry ay winasak ng IDF. Okay? Wasak na. Okay? So, ang hindi natin alam kung mag-build ba ang Russia against Israel with the conspiracy ng Persia, ng Iran laban sa Israel. At hindi natin alam kung ito na talaga yung Battle of Gog and Magog. Okay? So, ang nakikita natin is yung
yung signs of the final redemption for Israel ay mangyayari yung mga ganon, and then according to that the prophecy, it is a good sign for Israel. Okay? It is a good sign for Israel. And so hindi natin gusto yung mga kaguluhan, but the prophecy, inevitable po yan, no? Ang mga nangyayari dito sa atin, ang mga tao ay pumapapil na lamang doon sa kung anumang parang scripted yung mga nangyayari. At pumapapil na lamang sila doon sa mga propesya, no? So, dito maintindihan natin yung mga nangyayari sa Middle East sangayon sa ating napag-aralang history, prophecy with the Middle East or on the Middle East. So, isa lang ang masasabi ko as a conclusion, no? Are we ready na harapin ang Messiah, no, sa panahong ito? Kaya sabi ng ibang mga rabim, the presence of the Messiah is already here. At makikita po natin na dito sa manangyaring ito ay talagang nalalapit na ang panahon. Hindi wawakas itong lupa, ng langit at lupa. But the event will emerge eventually because of the message in the prophetic message by the prophets and by the rabbin. Okay? So, hopefully ay lahat tayo handa na, no? At sa panahon niya, no, pag narito na ang Messiah, lahat ng kasamaan mawawala na. There will be peace. Okay? Yung mga signs doon sa Ezekiel chapter 37, when the coming of the Messiah comes, mapufulfill na lahat ng mayroong world, may peace. Okay? Mariregather yung 12 tribes and they will go back to Israel. They will stay safely and rejoicing. The Torah will be restored. Okay? Marirestored yung Torah. And that is our aim, no? Kasi sawa na tayo dito sa kaguluhan ito, no? Yung kasamaan, lahat na ng mga kasalanan ng mga tao ay talamak na, no? Kaya siguro, no, sa aking palagay din, ay nandito na ang Messiah kasi yung iba nakokonsensya na, no? Na sila ay, yung mga kasama nila ay gumagawa ng mga kasama, no? Kagaya ngayon sa bansang Pilipinas, no? Yung ibang senador ay nakokonsensya na rin. Bakit mayroong mga kongresista at mga senador na miyembro ng NPA, no? So ibig sabihin mayroon na silang konsensya, no? Nakokonsensya na sila. Therefore, the spirit of righteousness is already here, no? Yung espiritu ng katwiran ay narito na. Okay? So, hopefully, sa gabing ito ay mayroon po tayong natutuhan with regards to our episode. And shalom shalom po sa lahat. Maraming salamat po.